Good day everyone! Magandang araw! Another day, another vlog na naman po sa napakagandang panahon sa araw na ito. Napakasarap na magbabad sa dagat kasi ang ganda-ganda ng panahon. At pumasok nga pala ako, nagluto ako ng aming breakfast. Nagluto ako ng egg para ipampares namin sa toasted na bread. Ayan, naglagay lang ako ng butter. Naglagay ako ng sibuyas, kamatis, iginisa ko lang lahat yan at hinalo ko yung itlog. Kaya nga pala walang pasok at tinanghali ako ng gising. Ayan, naisipan kong magluto lang ng egg at mag-toast ng bread para sa aming breakfast. Actually, kapag ganitong walang pasok, medyo tanghali talaga kami kapag nagigising. Kasi di ba sinusulit namin ang pasok. Pinakain ko nga pala muna ang aking dalawang chikiting. Medyo inaantok pa, wala din pasok, tanghali din nagising. At bumisita nga pala ako sa aking maliit na garden. Ito nga pala ay tinanim ko lang sa mga recycled na bottled water na hindi na ginagamit. Tinaniman ko kasi alam mo naman dito sa city, walang space kaming lupa na pwedeng pagtaniman. Ayan, may isa akong pechay na nag-iisa lang na buhay. At dito naman tayo sa kabila, pumunta naman ako dito sa kabila, sa may side ng aming bahay. Ang laki, malalaki na yung tubo ng papaya at meron pang maliliit na kailangan ko palang ilagay sa mga pot. At alam nyo ba, ay nakapag-alaga pa kami ng 45 days. Diyan lang po yan sa may gate namin. So, sinatsagaan namin yan kasi sa oras ng aming pangangailangan, meron kaming pang-ulam. At fast forward na po, naisipan ko nga pala magluto ng pan de leche. Ayan, maglagay lang tayo ng gatas, asukal, yeast. Haluin lang natin. Haluin lang natin ng konting minuto. And then, rest natin ng 10 minutes para mag-bloom yung yeast. Then, after 10 minutes, ito na yung result. Nukay-ukay ko na para ma-mix siya. Then, nag-add ako ng isang itlog at butter. And then, ukay-ukayin ulit. I-mix natin ulit para ma-combine together yung egg at butter. At ayan, i-mix natin ng i-mix ng todong-todo. Huwag naman todong-todo. At naglagay ako ng flour, 1/4 cup of sugar, and konting asin para pang palinamnam ng ating bread. At natapos na natin i-add ang mga ingredients. Ayan, i-mix natin together until combined yung mga ingredients, lahat ng ingredients na yan. Okay-ukayin lang natin, i-mix natin hanggang sa maging dough na siya. So, ayan. At kapag na-mixan natin, ang ganyan na yung itsura, i-rest natin ng 20 minutes na walang takip. At pagkatapos ng 20 minutes, ayan na, lalagay lang ako ng flour para manid natin yung dough. Ilagay natin sa arena para hindi siya dumikit. And then, lamasin lang natin ang lamasin yan hanggang sa ang kamay natin ay hindi na dumikit yung dough. Init nga lang pala natin for about 7 to 10 minutes hanggang mag-mix together na alam na natin na halo-halo na ang dough. Alam niyo ba kung isa ito sa mga hilig mong gumawa ng bread, talagang mag-i-enjoy ka. At kung nakikita niyo ang aking anak, ayan nakatingin na naman, parang gusto na namang humawak at tumulong sa akin. Pero sabi ko, hayaan niya akong gumawa na lang muna ng mag-isa.
At maglagay lang tayo ng konting oil kapag tapos na natin mabilog-bilog yung dough. At i-rest natin yan for about 1 hour. At pagkatapos ng isang oras, umalis na yung dough, nagdoble na yung size niya. At ayan na, kailangan na natin i-punch. At i-punch lang natin para lumabas ang hangin sa loob ng dough. At pagkatapos, naalis na natin yung hangin ng dough, ilagay natin sa kneading board. Then, iporma lang natin. Pwede naman bilig-bilugin, pwedeng square. Ayan, ako ginawa ko lang muna ng square. Mas madaling gawin ng square kaysa circle. So, kung nakikita nyo, ayan yung ginagawa ko. Tinatap-tap ko lang para kung may hangin pa sa loob, lalabas na lang yung hangin. At ayan, nakagawa na ako ng square. Hindi naman siya perfect square. At hinati ko sa dalawa at pang-apat na hati. Kayong bahala kung anong gusto nyong hati dyan. Basta equally divided. Siguro nakabuo ako nito ng 4, 4, 8, 16 pieces. At pagkatapos, bilig-biligin lang natin hanggang sa maubos yan mga dough. Ilagay natin sa baking tray. Naglagay nga pa ako dyan ng butter para hindi lumikit kasi wala po akong baking sheet. Ayan, ulit-ulitin lang natin hanggang sa maubos yung dough. At ayan guys, kung nakikita nyo, ako'y talaga nag-i-enjoy sa pagbilog-bilog ng dough ng paulit-ulit ng ganyan. Lalo't pat wala ang aking mga chikiting. Talaga nag-i-enjoy ako guys sa paggawa ng bread. Ang saya-saya sa pakiramdam na ikaw ang gumawa, tapos ikaw ang kakainin mo na ikaw ang nagpagod sa paggawa, hindi ka bumili ng tinapay. So, diba, napakatipid na rin. At ayan na nga, natapos na din ako sa pagbilog-bilog. After nyan, rest natin for about 20 minutes and then ready to bake na siya. At nagbit nga pala ako ng isang itlog at lagyan ko ng konting gatas para ipahid natin doon sa dough. Kasi ang pan de leche daw, ito yung nagpapa-brown doon sa ibabaw ng pan de leche at nagpapalinam na din sa lasa ng tinapay. At ayan, pinahiran ko lang ng egg yung ibabaw ng dough para golden brown kapag lumabas na sa oven at luto na ang ating pan de leche. At i-bake nga pala natin sa 180 degrees for about 20 minutes. At ayan na ang ating nilutong pan de leche. At ito na, tikiman time na naman. So ayan, ang sarap ng lasa guys. Super yummy. So, ayan na guys. Thank you for watching. Sana nag-enjoy po kayo sa aking pagluluto. At sa susunod na naman pong vlog, abangan nyo po. At huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe. Please support us. Subscribe po sa aking YouTube channel. Salamat! Bye! Mainit pa pero masarap. Mika.